Nangangamba ang mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Mayon sa nagpapatuloy ng pag-aalboroto nito. Mataas kasi ang risks ng lahar flow dulot ng pag-ulan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ryan Reloban live mula sa Kamalig, Albay. Ryan, kamusta na ang sitwasyon natin dyan? Ivy, sa tuwing may malakas na pag-ulan, hindi lang pagbaha ang kinatatakutan ng mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Mayon. Dahil para sa kanila, posibleng sumabay ang mapanganib na lahar na maaaring dumaan mula sa mga dalisdis ng bulkan kapag lalong lumakas ang ulan. Bagamat hindi pa nararamdaman ang epekto ng bagyong Kaloy, nagsisimula ng makaranas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Albay. Dahil dito, nagsimula na rin mag-alala ang mga residenteng nakatira malapit sa mga ilog at paanan ng Bulkang Mayon. November 30, 2006, nang tumama ang bagyong Riming dito sa Bicol Region. At isa itong barangay Budjao sa Daraga Albay na naapektuhan ng nakakamatay na lahar mula sa Bulkang Mayon na nagresulta ng daang-daang individual na nasawi. Isa na ang residente na si Marichu na ayon sa kanya kada pag-ulan ay hindi na mapakali ang kanyang pamilya dahil sa pangambang bigla na lamang umagos ang lahar at baunin ang kanilang bahay. Lahat po kami umaalis, walang natitira dito. Kasi hindi natin alam kung saan dadaan yung lahar na galing sa Mayon Volcano. Kasi malakas talaga po ang lahar na galing sa Mayon. Parang kung sa parang ang langkaw po niya, yung height, parang height na ng coconut. Bukod naman sa lahar, ang kinatatakutan ng isa pang residente na si Jelma ang posibleng pagguho ng kanyang bahay dahil sa malakas na ulan. Apektado kasi ang kanyang bahay sa ginagawang flood control project sa nasabing barangay na nagsimula pa noong 2025. Kaya naman panawagan niya, sana po tuloy-tuloy na po ang pag-ayos ng flood control at saka yung daanan ng mga jeep, sana mabilis-bilis na po ang paggawa nila para hindi na po makaabala man sa amin. Ayon naman kay Barangay Budjao Kapitan Condi Loberes, nakahanda na rin ang mga posibleng paglikas na humigit kumulang 150 na pamilya sakaling lumala ang panahon sa mga susunod na araw. Based po sa assessment po ng PhilBox, ng OCD and local government of Albay with LGU Daraga. So napag-usapan namin doon na delikado po ang aming barangay dahil yung nakatambak po doon na debris or mga volcanic earthfill na nakatambak doon sa may Green Lava is talagang ang direksyon niya is papunta po dito sa barangay namin. Paliwanag naman ng PBOX, delikado ang mga naiipong abo at mga bato sa dalisdis ng Mayon dahil maaaring maanod ito kapag nakaranas ng tuloy-tuloy o malakas na pag-ulan. River flow o yung channel flow at ito po ay gagawa ng kanyang sariling daan, no? Batay kasi sa mga larawang ibinahagi ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, makikitang halos mapuno na ang deposito mula sa bulkan, ang Miisi Gali, ang pangunahing daluyan ng laba at lahar na galing sa Mayon. IB, panawagan pa ng mga residente sa Barangay Budjao sa Daraga Albay sakaling ilikas sila ang maayos at tuloy-tuloy na tulong sa mga evacuation center lalo na rin sa kanilang mga hanap buhay. Balik sa iyo, IB. Alright, mag-iingat kayo dyan, Ryan Reloban, at maraming salamat sa pag-uulat ng live mula sa Kamalig, Albay.